Ayan guys, welcome back po muli dito po sa atin pong Mounting Channel ni Himayan Shine. Sa pagkakataon na ito mga kababayan, ang pag-usapan po natin ay hindi po tungkol sa sports kundi patungkol naman po sa Diyos. Dahil tayo po ay mga ilang linggo na rin po na puro sports po yung atin pong pinag-uusapan at pinapanood, at sa oras nga pong ito ang atin pong pag-uusapan naman ay patungkol po sa Diyos, na kung saan ang atin nga pong napiling topic, ang Diyos ay tatlong persona. Kasi nga po, no, marami pong mga tao ang nalilito pa rin po kung ano ba ang tunay na Diyos. Mayroon po kasing nagtuturo na ang Diyos daw po ay isang persona lamang. Opo, marami po mga siktang relihiyon ang hindi po naniwala na ang Diyos ay may tatlong persona o binubuo po siya ng tatlong persona. Katulad po dito po sa atin pong logo, ang atin po kasing paniniwala na ang Diyos ay tatlong persona. No? Dito po sa ating pong logo ay itong circle na dilaw, ito po yung kabuuan po ng Diyos. No? At dyan po sa kabuuan ng Diyos ay may tatlong kulay po siya, gray, green, at light blue. Na kung saan yan po, ang tatlong yan ay nagre-represent sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. So ang kabuuan niya, yan po yung dilaw, iisang Diyos. So hindi po tayo naniwala na mayroon pong tatlong Diyos. Ang itinuturo po ng Biblia, ang Diyos ay isa lamang. Yun nga lamang ang siya po ay binubuo ng tatlong persona. So yun po yung atin pong pag-uusapan sa mga oras na ito, at para lalo pong maliwanag itong atin pong topic na pag-uusapan ay hihingi po tayo ng tulong sa isang bishop po para atin pong lubos na maunawaan itong Trinity, kumbaga sa English tinatawag po itong Trinity. At marami nga pong mga reliyon ang hindi po naniwala sa Trinity. Subalit tayo po ay naniwala po dito dahil ito po ay naayon po sa salita po ng Diyos. Ngayon po mga kababayan ay panoorin po natin ang explanation po rito o ang paliwanag po tungkol po dito sa Trinity o ang Diyos ay tatlong persona. At ang magpapaliwanag nga po sa atin mga kababayan ay isa pong bishop, walang iba kundi si Bishop Ray Iramis. Yan, at panoorin po natin mga kababayan yung kanya pong pagpapahayag dito po sa ang Diyos ay tatlong persona. Kasi napakahalaga nga po nito mga kababayan dahil may kasabihan nga na wrong doctrine leads to a wrong living. So delikado po yan mga kababayan kapag tayo po ay naturuan ng maling doktrina na hindi po naayon sa Biblia. So nabubuhay po tayo dito sa mundong ito na may maling pamumuhay. Kasi mali po yung atin pong doktrina. Oo, maaring sabihin natin na tayo ay napakabait naman dito sa mundo. Subalit pagdating po sa Diyos, maling Diyos pala yung atin pong kinikilala. Kaya napakahalaga po na ito po ay malaman po natin ang katotohanan. Yan. Yeah. Dali lang guys, nag-loading na tayo dito. Why loading?
pero may tatlong is three person. Tapos noong nakaraang Lunes, ibayo natin sa pananalita, pero may tatlong persona. At yan po ang patutunayan natin ngayong gabi, that God is three person in the same person. Na ang ibig sabihin, ang Ama ay hindi ang Anak hindi ang Ama, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay hindi po ang Ama, hindi rin po ang Anak. But the three person is what made up of one God, one being. Para hindi niyo po kayo nalilito at hindi kayo mahirapan, kagaya ko po, ako po iisa. Pero tatlo pong components ko, I am spirit, I am soul, and I am body. My soul, my spirit, and my body are different sa bawat kalagayan po niya. Hindi po ang kaluluwa ko yung spirit ko, hindi po ang spirit ko ang kaluluwa ko, ganun din po lalo na ang ating katawan. Ayon sa 1 Juan 5:7, sa King James Translation ay ganito po ang nakasulat. May tatlong nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Banal na Espiritu. At ang tatlong ito ay iisa. Ano po ang maliwanag na sabi? Ang tatlong ito, Ama, Anak, ang Salita na siyang Anak, at ang Banal na Espiritu ay iisa. Iisa lamang po ang Diyos, pero tatlo po ang persona. Again, verbatim, wala po yung word na Trinity, both Old and New Testament. But that doesn't mean na hindi mo nakita ay hindi existido. Kagaya po ng ating mga isip. Di mo naman nakikita isip mo eh. Pero nakapag-iisip ka. At din nangangulugan, hindi mo nakikita ang isip mo, kaya ang utak mo, wala kang utak o wala kang isip. And the same with the word Trinity. Yung Trinity, yung word na Trinity, invention, para lalong maunawaan natin ang kalagayan ng iisang Diyos na nasa tatlong persona. Sapagkat itong word na Trinity ay nagamit po noon sa unang mga konsilyo. Para ano? At ginamit din po ito ni Tertullian para lalong maging maliwanag ano ba talaga ang Diyos na ating pinaniniwalaan. But that doesn't mean na wala yung word na Trinity, walang tatlong persona. Maliwanag po mga kapatid na nung nakaraang Lunes na maliwanag ko pong nailatag mula sa banal na kasulatan sa Old Testament. Yan nga po mga kababayan, no? Kapag kausap po natin itong mga tao na hindi po naniwala sa Trinity, ang lagi po nilang hinahanap sa atin, mayroon bang Trinity na mababasa sa Biblia? So malinaw naman po na itong word na Trinity ay inimbento lamang ayon po dito kay Bishop upang lubos po nating maunawaan kung ano ba talaga ang tunay na Diyos. Oo, kasi ang mababasa nga po natin sa Biblia lamang ay mayroong Ama, Anak at Espiritu Santo. At ang tatlong ito, pinapatunayan ng Biblia na Diyos. Oo. So hindi po siya tatlong Diyos, kundi ang sinasabi lang po ng Biblia, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu ay Diyos. At doon nga po, dito po na-invento itong Trinity. Kumbaga, three na nagkakaisa, kaya Trinity. Three in unity. So, yan po ang ibig sabihin po niyan. Wala po talaga tayong mababasa na word na Trinity. Ay meron pong Trinity. Ngayon, titingnan naman natin sa New Testament o sa Bagong Tipan na mas lalong naging maliwanag ang aral ng Trinidad. Una, nung panahon ng ating Panginoong Hesus ay binautismohan. Sa Matthew 3:16 and 17, ganito po ang nakasaad. Nang mabautismohan na si Jesus, kaagad siyang umahon mula sa tubig. Narito, ang mga langit ay nabuksan sa kanya. Nakita niyo man ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumapag kay Jesus doon sa persona na umahon mula sa tubig. Narito ang isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak
na labis kong kinalulugdan. Mga kapatid, ang tatlong persona ay nakita po natin nang ang Panginoong Hesus ay bautismuhan, pagkaahon ni Hesus sa tubig, bumukas ang langit, bumaba sa kanya ang banal na Espiritu sa wangis ng isang kalapati at nagsalita ang Ama sa langit. Itong tatlong persona na distinct ay present simultaneously. When we say simultaneous, sabay-sabay, sabayan. Nung ang Panginoong Hesus ay mabautismuhan. Mga kapatid, kung maniniwala kayo sa aral na ang Ama ang naging Hesus na nagkatawang tao at ang Holy Spirit ang umakyat sa langit ay bumalik sa anyong Holy Spirit, malaki po problema natin. Kasi nakita natin yung tatlong persona present. Nandun ang anak na binautismuhan, nandun po ang banal na Espiritu na bumaba, at nandun ang Ama na nagsalita mula sa kalangitan. Simultaneous po. Kaya nung tinanong ko ang isang Oneness teacher, sabi niya, para hindi niya masagot kasi ang tatlong persona ay present simultaneously, ang sagot na lang niya sa akin ay, to God, nothing is impossible. Kasi kung hihimayin po talaga natin kung ang Ama ang naging anak, so ibig sabihin iniwan niya yung trono sa kalangitan. So yan po yung scapegoat ng mga Oneness nga po. To God is nothing is impossible. Oo, kapag sila po ay naiipit na po sa ganitong argumento po na ang Diyos nga ay may tatlong persona, katulad po dito sa pinapakita po ni Bishop dito po sa Matthew, na kung saan dito nga po sa baptism ng ating Panginoong Kristo na nag-appear po talaga yung tatlong persona. Yung Ama ang nagsasalita at ang Holy Spirit ay nag-anyong kalapati para dumapo po doon sa ating Panginoong Kristo na binabautismahan. At ang binabautismahan po dito ay ang second person, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. So nandoon po yung tatlo, hindi po iisa, kasi napaka-imposible po, no? Nagsasalita, ibig sabihin yung nagsasalita, kung si Jesus din yung nagsasalita, siya din yung binabautismahan, tapos siya din yung dumapo doon sa kay Jesus o sa binabautismuhan. So hindi po magician yung ating pong Diyos. Siya po ay nagpapakita naturally. Oo. Naturally na nakikita po natin. Hindi po siya magician, no? Mas magaling po siya. Pagamat na tayo po ay naniwala na mas magaling po siya sa magician, pero hindi po siya magician. So yan po yung atin pong masasabi, mga kababayan. At nagkatawang tao. Teka, hindi pa po siya umaakyat sa kalangitan. Bakit may Holy Spirit na? At nandun din ang presence ng Ama sa trono sa kalangitan kung siya ay bumaba na. Kaya dilema po ang aabutin kung paniniwalaan natin yung turo ng tinatawag na modalism o one God, one person. Na yung one person na yon, una sa creation ay Ama, sa redemption ay Anak, at doon sa sanctification o regeneration ay ang Holy Spirit. Malaki po itong dilema, malaking problema na hindi po masasagot ng hindi naniniwala sa Trinity. Pagkatapos ito, si Jesus ay mabautismuhan, bumaba sa kanyang Holy Spirit, magsalita ang Ama sa kalangitan. Ito po, Jesus was led by the Spirit in the wilderness. Maliwanag po, dalawang person ito. Yung anak, ginabayan ng Espiritu Santo doon sa ilang. Anong dahilan? Sabi rito na magkagayon, pinatubayan ng banal na Espiritu sa Jesus sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Iba po yung ginabayan o pinatnubayan at iba rin naman yung banal na Espiritu na pumatnubay. Hindi po sila one and the same person. They are two distinct person
dito po sa panahon ng Panginoong Hesus ay dinala ng Banal na Espiritu sa ilang para tuksoin ng dyablo. Round 1, tinesa ating Panginoon para matiyak na siya po ay magiging tiyak at hindi babagsak sa kasalanan at magiging katiyakan ng ating katubusan. Kaya mga kapatid, iba ang Holy Spirit na pumatnubay. Iba ang anak na si Jesus na ikalawang persona na nagkatawang tao na pinatnubayan. Magkaiba po sila. Kaya dilema po ang aabutin kapag naniwala ka na ang Diyos isang person lang. Dito po maliwanag, dalawang persona po yan. Ang ginabayan at ang gumabay. At ang two person na to, Jesus and the Spirit, are two distinct person. Ulitin ko po, pag sinabi nating distinct, ang Ama, hindi ang Anak, hindi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi ang Anak, hindi ang Ama. At ang Anak, hindi ang Ama, hindi ang Holy Spirit. Hindi po sila three divided persons. Kundi three distinct persons. Pangalawa, doon sa huling oras ng ating Panginoon sa John 17:1-5. Ito po ang ating mababasa. Sinabi ni Jesus sa mga bagay na ito at tumingin siya sa langit at nagsabi, Ama, ang oras ay dumating na, luwalatin mo ang iyong anak at nang luwalatin ka rin naman ng iyong anak. Dalawang persona po ito, yung nananalangin na tumingin sa kalangitan at yung ama na nandoon sa trono na tinawag ng anak. Verse 2, kung paanong binagyan mo siya ng kapamahalaan sa lahat ng tao, sa gayon ding paraan, siya ay magbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Verse 2, ang Panginoong Hesus ay kalawang person na nakikipag-usap sa Ama, sapagkat sabi niya, binigyan mo siya ng kapamahalaan sa lahat ng tao. At sa kapamahalang yaon, binigyan mo siya ng kapangyarihan na magbigay ng buhay na walang hanggan. So, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang tanging Diyos na totoo, at si Jesucristo na iyong sinugo, mga kapatid. Ang verse 3, madalas kinokot ng ating isang kaibayo sa pananampalataya na ang Diyos lamang daw ay ang Ama. Hindi po natin ito dinidisregard o ang tinutukoy po dito ni Bishop, mga kababayan, ay ito pong Iglesia ni Cristo, no? Kumbaga bukang bibig na po nila itong John 17 verse 3 na kung saan ay kanila daw pong pinapatunayan na ang Diyos ay yung Ama lamang at hindi yung anak. Hindi daw po Diyos yung anak. binabaliwala. Pero ang konteksto at ang syntax na lumalabas, ang verse 3 ay hindi patungkol sa Ama na tunay na Diyos lamang, kundi ito po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. At magkakaroon lamang ng buhay na walang hanggan pag nakilala ang Ama at ang anak na kanyang isinugo. Bakit? Sapagkat sa panahon ng Panginoong Jesus po'y nangangaral, ang kausap po niya yung mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo, hindi kami anak sa labas, ang Diyos ang aming Ama. Sabi ng Panginoon sa John 8:44, ang dyablo ang inyong ama. Kaya maliwanag na kailangang makabalik ang tao sa kanyang kaugnayan sa Diyos na kanyang naiwala, na ang Diyos ang Ama, at makakamtan lamang to sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na siya pong kaparaanan para ang buhay na walang hanggan mula sa Ama ay matanggap. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through me. In fairness po dito sa mga Iglesia ni Cristo, naniwala naman sila na si Jesus nga po ang tagapamagitan sa Ama. Ang pagkakaiba nga lang sa paniniwala po natin na si Jesus ay Diyos. Samantalang sa kanila, si Jesus ay tao. Pero sa pagiging tagapamagitan, yun nga, iisa yung ating paniniwala sa kanila na si Jesus nga po
yung tagapamagitan sa Diyos at sa tao. So yun po, siya po yung namamagitan sa atin. At ang word na life na ginamit po doon ay Zoe. Bakit? Ito po ang eternal life. At makakamtan lang through Jesus. Kaya tama yung verse 3. Makilala ang Diyos, ang Ama, na naputol ang relasyon at ugnayan ng tao, na makilala ang tunay na Diyos sapagkat ang Ama, ang ibig sabihin ay source. So sino ang source po ng eternal life? The Father. But you cannot receive the source of life, the eternal life, without Jesus Christ. Sapagkat Jesus is the way, the truth, and the life. Tandaan ho natin na ang Ama at ang Anak ay iisa. Mamaya papaliwanag po natin yan. Verse 4. Niluwalhati kita sa lupa, sabi ng Panginoong Hesus. Ginanap ko ang gawaing binigay mo sa akin upang aking gawin. Ngayon, Ama, luwalhatian mo ako sa iyong sarili ng kaluwalhatiang taglay ko ng kasama ka bago pa likain ang sanlibutan. Mga kapatid, di ko maunawaan bakit maraming mga tagapangaral at tagapagturo ng ibang relihiyon na hindi daw po existed ang ating Panginoong Hesus. Ayan, napakaliwanag. Kasama na ng Ama ang Panginoong Hesus mula pa ng pasimula. At ang Panginoon ay bumaba sa lupa, ang ikalawang persona ng Diyos, ng pagkabanggit doon ay yung kaluwalhatian na taglay niya ay hinubad po niya. Kaya't siya naging katulad ng pangkaraniwang tao. Gayon man, yung kanyang pangkaraniwang tao, na siya po'y tao, hindi po nabahira ng kasalanan sapagkat sa unang round pa lang nagtagumpay po ang ating Panginoong Hesukristo. Pero existed na po ba siya? Opo, may existence na siya. Sabi niya, na kaluwalhatian na nasa akin noong kita'y kasama pa. At may nagtatanong pa nga dito na kung si Jesus daw ay existed na noon pa bago yung creation, ano yung kanyang kalagayan? So, ang sagot po diyan, mga kababayan, natural, espiritu. Kasi nga, ang Diyos ay espiritu. Hindi po siya tao noon nung kasama po siya ng Ama. Oo, siya po ay espiritu. Kasi ang Diyos po ay espiritu. Nagkatawang tao lamang po siya dito po sa New Testament sa pamamagitan po ng banal na espiritu nung naglihi itong si Maria na siya po ay ipinagbuntis ni Maria at ipinanganak ni Maria. Doon lamang po siya nagkatawang tao. Pero dati po, bago po yung creation, kasama na po siya ng Ama, siya po ay espiritu. Kasi nga po ang Diyos ay espiritu. So yan po. At ang bumaba, inubad niya ito para maging katulad po natin na tao na walang glory. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, for all have men, has no glory. All have men has lost the glory. Hindi nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoong Hesus, o Panginoong Diyos. Kaya ang Panginoong Hesus, bilang tao, kailangan yung kalagayan natin, ang kalagayan niya, maliban sa pagkakasala. Na ang Panginoon ay nananalangin sa Ama na another person. Iba po yung nananalangin at iba po yung pinapanalanginan. Kaya sabi ko ngayon existing na po ang ating Panginoon in John 1:1, sa pagsimula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. The Word was with God. Ano ba ibig sabihin ng with God? Di kasama. Kaya yung aral na, ay hindi, salita lang yan. Yung salita na galing at bumuka sa labi ng Diyos. Hindi po, kaya nga capital W at capital letter S yung salita na binanggit po doon, referring to a person based on Revelation 19:13. And the Word was a person and the Word was a name. Nakasama na ng Diyos ng pasimula pa. Kaya ang isang pinananalanginan at ang isang nananalangin ay magkaiba. Magkaiba pong magkaiba ang dalawang personang ito. Pangatlo, my Father and I are one, but by this time my Father and I are two
distinct persons. At nakasulat po sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. I and my Father are one. Yung pong word na are ay plural na verb to be. Pangmaramihan. Kung yan po ay singular, dapat my Father and I is one. Kailan ginagamit yung are? Pag plural po. Kailan ginagamit ang is? Pag singular. So this proves that the Father is not the Son, nor the Son is the Father. Nung sinabi po ito ni Jesus, ang mga tao ay dumampot ng bato. At ang sabi ng mga tao, sabi muna ng Panginoon, bakit niyo ako binabato? Ano bang mali ang aking ginawa? Sabi ng mga tao, hindi ka namin babatuin dahil mali ang ginawa mo. Babatuin ka namin kasi blasphemy daw po yun. Tao ka lang, pero bakit ipinapantay mo ang sarili mo bilang Diyos? Kaya kung ang Panginoong Isus po'y bababa sa kalagayang uling tao. Anyway, tao rin naman po siya, kaya lang glorified body na. Kung babalik sa kalagayang dati, nako, may mga reliyong pong babato sa Panginoon. Sapagkat sasabihin nila, hindi ka naman Diyos. Tao ka lang. Kaya yung mga reliyon o grupo na nagtuturo na si Jesus ay hindi po God, they will fall into dilemma. Bakit? Sapagkat gagawin nila yung ginawa ng mga Hudyo na dumampot ng bato at babaton si Jesus sapagkat sa pag-akala nila na si Jesus ay hindi God. Kaya sabi nila, tao ka lang. Hindi ka Diyos. Kaya blasphemy yan sinasabi mo. Pero itong pangiliwanag ng Panginoon sa verse 13, kung ginagawa ko kahit hindi kayo sumasampalataya sa akin, sampalantayanan ninyo ang mga gawa ko. Sabi ng Panginoon, ay ayaw maniwala sa akin, o di paniwalaan nyo na lang na ang ginagawa ko ay patunay na ako'y sugo ng aking Ama. Ito yung pang malaman ninyo at sumampalataya na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Maliwanag sabi po ng Panginoon, hindi ako ang Ama, kundi ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Kaya nga sinabing, my Father and I are one. Now, about the one, na Greek word na ginamit doon ay neuterhen, na ibig sabihin ay numeral 1 and unified or unity 1. Dahil ang kagaya po ng word na hen, neuter po kasi ito, dahil ang feminine ay Mia, ang masculine ay Hayes. Pero ang ginamit po dito ay hen, neuter. Nang ibig sabihin ay numeral 1 and unified 1, kagaya po yan ng ekad. So, ginamit natin ang interlinear at nakarito yung Greek Testament para makita natin ano sabi doon. I and the Father are one. Sabi rito, ego kai ho pater hen esmen. Nang ibig sabihin ay me and my Father are one. Kaya ang word na Greek na one doon ay hen. Na anong ibig sabihin na literal meaning na word na one? Ang grammatical gender niya, neuter. Okay, one, single thing. Used for oneness of essence, unity, oneness in nature, one thing, not one person. Kasi nga po ay numeral 1 at saka unified or unity 1 ang application po. And both uma-apply po ito sa ating God because we believe in only one God. Monotheistic po tayo. But the word one na ginamit po doon ay yung oneness of essence ni Christ sa God. At naintindihan po ito ng mga Hudyo, kaya sila dumampot ng bato. Sinabing numeral 1 ay isa lang po talaga yon. Halimbawa, yung saging, di ba? Yung saging ay may buwig po yon. Meron po siyang buwig. So, yung isang pirasong saging, yun po, kung kukuha ka doon sa buwig ng isang piraso, yun po yung numeral 1. Pero, yung isang buwig ng saging, yun po yung composite. No? Composite 1 po yun ang tawag doon, isang buwig ng saging. So, ganun po yung Diyos natin. Oo. Na iisa siya, pero mayroon pong tatlong persona. Gayon din po sa iba sa isang buwig ng saging, isang buwig po siya,
pero naglalaman po ng napakaraming piraso ng saging. So ganun po ang isa po sa mga example para maunawaan lamang po natin ang atin pong Diyos. Kaya sabi ng mga Hudyo, babatuin ka namin kasi tao ka lang pero bakit nagpapanggap ka na Diyos? Sapagkat ang nature na sinasabi ng Panginoong Hesus ay oneness of the essence. Oneness in nature. Kung paano ang Ama ay God, ako rin ay God. Because my Father and I are one. Kaya maliwanag pa po sa sikat ng araw na ang mga Hudyo ay nag-react, naiintindihan po nila. Kaya ginamit natin po para may pakita natin na ang layo ng panahon na 2,026 years ago. Pero ito po, nakita natin na ang Panginoong Hesus, sinabi niya, my Father and I are one. Plural ang are, one, hen, meaning unified one, numeral one. Pangapat, yung pagkakamartir o pagkakapatay kay Stephen, sa Acts 7:55-56 ay ganito nakasulat. Ngunit siya napuspos ng banal espiritu, referring to Stephen o Esteban, puspos daw po ng banal na espiritu. Nasaan ang Holy Spirit? Naka Esteban. Ay tuminga lang nakatuon sa langit, nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesucristo na nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Ano raw ang nakita? Nakita niya ang glory of God na nasa kanan ng Panginoong o nasa kaliwa ng Panginoong Jesucristo kasi si Jesus naman ay nasa kanan ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng ang nakita dyan kaluwalhatian lang. Naku naman mga kapatid, ay malinaw na malinaw. Nakita yung kaluwalhatian, nakita ang Diyos na nasa kaliwa ng Panginoong Hesus na nasa trono. Ang Panginoong Hesus nasa kanan ng Diyos, kaya ang Diyos nasa kaliwa na. Kaya sinabi niya rito, narito, nakikita kong bukas ang mga langit. At ang anak ng tao ay nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Ano raw yung nasa kanang bahagi ng Diyos? Si Kristo. At si Kristo nasa kaliwang bahagi ng Diyos. So malinaw po yan na ang nakita po dito ay hindi yung kalulhatian lamang. Kundi ang sabi po rito, ang anak ng tao ay nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. So nakita po talaga ni Esteban si Jesus Christ nung siya ay nasa langit na. Hindi po yung kalwalhatian lang yung nakita ni Esteban, kundi mismo ang ating Panginoong Hesukristo. So maliwanag po mga kapatid, hindi po glory lang ang nakita ni Esteban na puno ng Espiritu Santo. 3 person po yan. Yung naka-Esteban, yung nasa trono, at yung nasa kanan ng Diyos, referring to the Lord Jesus Christ. Kaya kung sasabihin natin na, sabi nga ng ibang mga kaibayo sa pananampalataya, ang nakita ni Jesus ay glory o kadakilaan ng God. Ay naku naman mga kapatid, ang linaw pa sa sikat ng araw yun, klarong-klaro ang nasa kaliwa ng ating Panginoong Hesus na kumakanan sa Panginoong Hesus ay ang Panginoong Diyos, ang Father, ang Son, at ang Holy Spirit ay present. Si Stephen na puno ng Holy Spirit, nakita ang Panginoong Hesus na nasa kanan ng Ama, na ang Diyos Ama nasa throne at sa kaliwa ng Anak, at sa kanan ng Ama ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, maliwanag pa at very, very clear na ito pong ating sinasabi ay very clear na mapakaliwanag ang 3 distinct persons ng one being o kaya ng one God. Ang Holy Spirit na kay Esteban, ang Ama nasa trono sa kalangitan, ang Anak nasa kanan ng Ama, nasa kanan ng ating Diyos. Malinaw pa po sa sikat ng araw, ang ating Panginoong Hesus ay existido na at hindi lamang po yon, 3 person ay hindi po mapasusubalian.
So, ang linaw nga po mga kababayan, kaya hindi po totoo yung sinasabi po ng iba na ang katuruan daw po ng Trinity o yung Diyos ay may tatlong persona ay malabo pa daw po sa sabaw ng pusit. So, ayaw lang po talaga nilang aralin kung ano po yung sinasabi ng Biblia, kaya sila po ay nalalabuan. Pero kapag tayo po talaga ay magdi-desire na pag-aralan po ito, kung ano ba talaga ang tunay na Diyos, ay malalaman at malalaman po natin at maliwanagan po tayo. Kaya nga po napakahalaga po talaga na alamin po natin yung atin pong Diyos na sinasamba, kung ano ba talaga siya. Kasi hindi po tinatanggap yung ng Diyos kung sino lang Diyos yung atin pong sinasamba. Oo, kailangan po natin na makilala po talaga natin kung ano ba talaga ang tunay na Diyos. Akalain mo sumasamba ka, tapos malaman-laman na ang sinasamba mo pala ay hindi naman yung tunay na Diyos. So ano yung magiging reaksyon o damdamin po ng ating tunay na Diyos? So natural, siya po ay masasaktan. Kaya ang katuroang ito po ay napakahalaga po sa atin. Oo. Talagang blessing po sa atin ang ganito pong katuroan na malaman po talaga natin kung ano ba talaga ang tunay na Diyos. Another one ay nang pasimula sa John chapter 1 verse 1 to 3. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Mga kapatid, the Word was with God. Sumasa Diyos. At yung Word na yon ay God. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. Kaya nga inulit na sa verse 2. Kasi sabi ng iba, ay hindi, word lang yan na maliit na yan yung salita ng Ama. Tunay po na ang God ay nagsalita, let there be light. But the word was spoken through the Son because the expression and manifestation and revelation of God is Jesus the Son, who is the Word. So God spoke through the Word, the Son. The Word was spoken through the Son. Yung salitang, let there be light, was spoken through the Son, who is the Word, na kasama na ng Diyos ng pasimula pa. At verse 3, ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Kung wala siya, ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Mga kapatid, ano pa po ba ang kailangan nating unawain at simpleng-simple lang? Napakaliwanag sa sikat ng araw, lahat ng bagay ay nalikha through Him or by Him. Because the Father and I are one, sabi ni Jesus, that the word spoken by the Father, spoken through the Son, and was brought by the Holy Spirit. So napakaliwanag, walang bagay na nalikha kung wala ang anak. Nandun ang anak mula pa ng pasimula, kasama ng Diyos, kasama ng ating Ama. Na siyang simula na kasama na at walang bagay na nalikha kundi sa pamamagitan niya. So ang person of God and the person of God and the one who is God na yung prostonteon, sabi ng John 1:1, yung salita na sumasa Diyos at ang Diyos na sinasama ng salita ay two distinct or two different person. So they are not the same and one person. Kasi nga nilinaw, nang pasimula ang salita ay Diyos at siya ay kasama na ng Diyos. So the Word is with the Father from the very beginning. Nang ang salita ay maging laman. In John verse 14, hinubad niya ang kanyang pagkakapantay sa Diyos. And He emptied Himself of the glory that was with the Father, na kanyang pong hinihiling kanina sa John 17:5. Ama, luwalatiin mo ang iyong anak. At iniling ko yung kawalatian na meron ako ng kasama pa kita. Ito po yung time na yon, particularly on the day of creation. He was with God. The Word, the world,
and the heavens and the world were created from the Father, from God, through the Word, by the power of the Holy Spirit. So his prayer to the Father is to glorify Him with the glory with Him, with the glory He was with the Father before the world was. Bago po nalikha ang mundo, iniling niya yung kalwalatian ay maibalik sa Kanya. Sapagkat ito po'y kasama niya at nasa Kanya nung kasama niya ang Ama. Ngayon, Ama, luwalatian mo ako sa iyong sarili ng kalwalatian. Taglay ko ng kasama ka bago pa likain ang sanlibutan. John 17:5, maliwanag po mga kapatid, ang ating Panginoon ay existido na. So here we see the two persons, the Father and the Son. Ang tanong, nasaan ang Holy Spirit? Simple lang, ang Holy Spirit, nung panahon na yon, ay bumaba sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Holy Spirit was with Jesus. Ang Father, nasa heaven, nasa throne. Ang anak, ministering here on the planet Earth, preaching about the kingdom of God and reaching the lost. So nasa ng Holy Spirit, nasa Panginoong Hesus. At ito'y ginawa niya, hiningahan niya ang kanyang mga alagad sa Acts, sa John 20:22. At ang sabi niya, receive ye the Holy Spirit. So hindi naman niya ito maihihinga kung ang Holy Spirit wala sa ating Panginoong Hesus. At mas lalong klaro po sa Acts 10:38. Alam niyo kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay pinahira ng Diyos ng banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Siya ay naglilibot na gumagawa ng mabuti. Pinagaling niya ang lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. So, sumasa kanya ang Diyos through the Holy Spirit's presence na bumaba sa kanya nung araw na siya bautismohan ni Juan Bautista. At yung Holy Spirit na yun na nasa kanya, ihininga niya sa kanyang mga alagad. Sabi niya sa kanyang mga alagad, pagkasabi niya nito, hiningaan niya sila at sinabi sa kanila, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Hindi po ang banal na Espiritu ay anghel o Espiritu lang. Siya ho ay person na inihinga ng Panginoon sa kanyang mga alagad sapagkat the Holy Spirit is with Him. Parang ganito. Ang espiritu ko po at ang kaluluwa ko nasa akin. Nasa kinalalagyan ng aking katawan. And on the day I die, aalis po ito. At maiiwan ng aking katawan, ang tawag ay bangkay na siyang ililibing saan po? Sa libingan o sa sementeryo. Ang Holy Spirit, ganun din po at ang Panginoong Hesus. Three persons, one being o one God. Ang naiwan na person sa heaven, ang Father. Ang dalawang persona nandito sa lupa, ang Panginoong Hesus at ang Holy Spirit nasa Kanya. So maliwanag po sa sikat pa ng araw, ng banal na Espiritu, ang Panginoong Hesus ang nasa lupa. Ngayon, kung tatanungin niyo po, nasaan ang Panginoong Hesus? Nasa kalangitan po, nasa kanan ng Ama. Ang Holy Spirit na lamang po ang nandito, nakasama natin na bumaba ng araw ng Pentecostes. So, ang Holy Spirit, ang person na nandito na presence ng God na tinatawag na Spirit of Christ or Spirit of God. Kaya sa ating pagwawakas, ganito po ang ating masasabi, maging sa bagong tipan, lalong pinatunayan ng God ay three person. Maliwanag pa sa sikat ng araw that there is one God in three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nawa, naging malinaw at maliwanag po ito sa mga ayaw tumanggap ng one God in three persons. Kaya ang akin pong hamon sa mga Unitarian at sa mga Oneness, bakit hindi nyo po reviewin ang inyong mga pananampalataya o doktrina base sa banal na kasulatan? Hindi po base sa inyong denominasyon o maling paniniwala o interpretasyon. Subukan po ninyo mga talata na ating binuksan at hindi po kayo babagsak sa dilema. Iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang Espiritu. One God in three distinct persons. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus
ng ating Diyos. Ngayon, Amen po, amen, amen, amen. So, yun po, napakalinaw po mga kababayan po. Ang katuruan po dito po sa Trinity o ang Diyos ay mayroong tatlong persona. So, kompleto Ricardo po, kumbaga. May mga talata po tayo na nabasa, naging basihan po kung bakit nasabi po natin o naipaliwanag po sa atin kung bakit ang Diyos ay mayroon pong tatlong persona. At bilang paglilinaw pa po, no? Para hindi po natin makalimutan na ang Ama po ay hindi po siyang anak at ang anak ay hindi po ang Espiritu. Kundi tayo po ay naniwala na ayon po dito po sa atin pong napag-aralan, napanood na ang Diyos nga po natin ay iisa. Ang iisang Diyos po natin ay mayroon pong tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. So yun lamang po. God bless us all. Pagpalain po nawa ang lahat na nakapanood po nito. Maraming salamat po. Amen.